Merong posibilidad na itong si Cedric Barefield ay mapunta dito sa Converge Fiber Xers. Kung napanood ninyo yung laban kagabi nitong Converge at ng Meralco, natambakan dito Converge at halos mag-isa lamang ito si Juan Gomez de Leaño na pinipilit na buhayin yung Converge pero walang nangyari. So mukhang kinakailangan talaga nila na isang player katulad ni Cedric Barefield. Si Barefield ay mag-expire ng kontrata pagkatapos ng season na ito. Kung ikaw ang Converge at gusto mong manalo ng championship ngayong season, mas mabuti siguro kunin mo na si Barefield. Makipag-trade ka na dito sa Blackwater Bossing para makuha ito. Total, ang balita mukhang open naman daw o payag itong Converge Fiber Xers at itong Blackwater na mag-usap. Sa ngayon kasi, kung ikaw naman ang Blackwater at alam mong aalis din lang si Barefield, edi i-trade mo na para kahit papano meron kang makuhang player na kapalit. Marami namang pwedeng trade assets itong Converge. Pwede nilang ibigay si Larry Moyang at isang first round draft pick para dito kay Barefield para magkaroon naman ng big man itong si Coach Jeffrey Carriazo. Kung ano pa man, kung sakasakali na mapagsama itong si Barefield at si Juan Gomez de Leaño dito sa Converge Fiber Xers, malaking bagay yan para madagdagan ng scoring opportunities at scoring options itong si Coach Delta Pineda para hindi na lang sila umaasa dito sa mga starters nila. Kaya nga ngayon itong Converge Fiber Xers, asahan natin nagagawa yan ng move para subukan na makuha na nga itong si Cedric Barefield. Kung sakasakali na makuha nila si Barefield, sigurado na mag-iiba yung kompleksyon ng kanilang starting lineup, pati na rin yung kanilang bench. At sigurado na lalong kakabahan yung mga ibang teams na haharap dito sa Converge. Kaya kinakailangan talaga magawa na nila ng paraan ito dahil nakita natin to sa game kahapon sa Meralco na medyo meron pang kulang talaga dito sa Fiber Xers. Samantala naman tumataas ang trade value nitong si Calvin Abueva. Dito sa panalo nila kontra sa Phoenix, naka 35 points at 17 rebounds itong si Abueva. So kahit 37 years old na ito si Abueva, pinapakita niya, sabi nga niya, yung edad ay numero lamang yan. Kaya talagang grabe ang pinapakita ngayon itong si Calvin at yan ang dahilan kung ba't napakaraming mga teams ang nakaka-interest dito kay Abueva. Kaya hindi na ako magtataka kung marami talagang mga kuponan ang magka-interest talaga na kunin ang serbisyo ng nasabing player. Kaya nga ngayon, ito nga abangan natin kung paano gagawin itong Converge Fiber Xers ngayon na balita ay gustong makuha itong si Abueva, pati na rin daw itong MVP group. Actually, tingin ko itong NLEX, pwede rin nila itong magamit si Abueva dahil kinakailangan nila yung tinatawag na parang energizer. Kaya nga pwedeng-pwede itong si Calvin Abueva dyan. Ngayon, depende siya siyempre dito sa Titan Ultra dahil alam naman natin ang Titan Ultra, sinabi mismo nung may-ari nito na hindi nila pakakawalan si Calvin Abueva. Lahat ng players dyan ay available for trade kung maganda yung offer pero si Abueva daw ay hindi. Kaya medyo malabo yan. Kaya nga sa ngayon, itong si Calvin Abueva, masasabi talaga natin na isa siya doon sa mga top players ngayong conference na to. Revelation yung kanyang nagiging laro. At yan ang dahilan kung ba't napakaraming mga teams ngayon ang interesado talaga na makuha ang kanyang serbisyo. Ngayon, kung ikaw naman ang Titan Ultra at mayroong magandang offer, syempre, i-consider mo yan. Pero as of now, mukhang malabo na itong si Calvin Abueva talaga ay sabihin na nating maalis dito sa Titan Ultra dahil hindi yan pakakawalan itong management ng Titan Ultra unless talagang sabihin natin na matindi yung ibibigay na offer dito. Pero as of now, asahan natin na si Calvin Abueva ay mananatili dito sa Titan Ultra at hindi yan muna yung sasabihin natin basta-basta na lamang nila ite-trade para sa ibang mga koponan. Ang San Miguel Bay rookie na si Chris Miller ay malamang daw bitawanan ng nasabing koponan at ito ay dalhin dito sa Phoenix Fuel Masters o di kaya naman dito sa Titan Ultra. Posible raw na mangyari na ito si Chris Miller dalhin dito sa Titan Ultra kapalit ni Evan Nelly o kaya naman isang trade package daw mangyayari. Si Chris Miller at itong si Jeron Teng ay ite-trade dito sa Titan Ultra for Cade Flores. Ngayon, meron ding ibang balita na lumalabas na baka si Miller at si Teng ay i-trade dito sa Titan Ultra kapalit ng kanilang first round draft pick o kaya si Joshua Monson. Ang masasabi lang natin consistent dito sa mga balita lumalabas ay itong si Chris Miller. Hindi yan magtatagal dito sa San Miguel. At syempre, hindi naman na tayo nagtataka dyan dahil ito si Chris Miller hindi naman nabibigyan masyado ng playing time ng Beermen. At yan ang dahilan kung bakit syempre kung ikaw naman si Miller,
32 years old ka na, gusto mo na mabigyan ka ng oportunidad na maipakita kung anong kaya mong gawin. Ang problema lang, mahirap din gawin sa San Miguel dahil nga very loaded na yung lineup nila at ang dami na diyang mga players talaga na nandun sa kanyang posisyon kaya hindi siya talaga nabibigyan ng minuto. Point guard ang nilalaro ni Miller sa San Miguel ay nandyan si Chris Ross, si Wami Tiongson at si Chris Rosales. Kaya hindi siya talaga nakakaroon ng playing time. Ngayon, kung iti-trade siya kapalit dito sa Titan Ultra, pinakamaganda siguro kunin ng San Miguel ay itong si Cade Flores. Dahil sa totoo lang, kung kukunin nila yung draft pick ng Titan Ultra, ganun din ang mangyayari. Makakakuha sila ng first round draft pick na hindi naman nila magagamit dahil ang lalim na ng bench ng SMB. Kaya mas maganda nga siguro si Cade Flores ang kunin nila. Total, ito si Motau Tua, 36 years old na, baka anytime i-trade na yan ng San Miguel. So mas maganda nga na si Cade Flores na lang ang kunin ng San Miguel para maipakita na talagang determinado sila na ipagpatuloy itong maganda nilang tinatakbong lineup. Samantala naman itong Barangay Ginebra, very important itong magiging laro nila kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang masasabi rin natin dito simple lang. Kapag nanalo Ginebra dyan, sigurado na sila. Dito sa quarterfinals, wala nang possible complications dyan. At syempre, mas gaganda yung chance nila na kahit papano yung maka twice to beat advantage. O kaya kung hindi man twice to beat, at least umangat sila, maiwasan nila dito sa quarterfinals itong San Miguel o kaya itong tropang 5G. Syempre, kung Ginebra, mas gusto mo makalaban yung mga mas mabababang rank na team dahil mahirap, for example, kung makaharap mo San Miguel, meron silang twice to beat advantage. Kaya nga ngayon, kung ikaw itong Barangay Ginebra, dapat all out para talunin mo Rain or Shine. Isa pa, itong Rain or Shine, dapat talunin talaga ng Ginebra and may posibilidad na magkita sila sa playoffs. At gugustuhin syempre ng Ginebra na magkaroon sila ng advantage dyan pagdating dito sa pagpapalakas ng koponan. At syempre, iba na yung natalo mo yung team na yan. Pag nagharap kayo sa playoffs, meron ng advantage yan mentally para dito sa Ginebra. At yan ang dahilan kung ba't sa tingin ko gagawin ni Coach Timco na lahat para masiguro na sila ay makakabawi pagdating dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At yan naman talaga ang pinaplano ngayon. Pagdating kasi dito sa playoffs, masasabi natin talaga na maganda ang posisyon nitong Barangay Ginebra. Pero kinakailangan nilang siguraduhin na, of course, kapag gagawa ka ng mga major movements dito, kinakailangan matiyak nila na itong Rain or Shine, mapigilan muna. Kahit na may injury dyan si Kit Datu, kayang-kayang gawin ng Rain or Shine na ipanalo yung game. Kaya kinakailangan Ginebra 100% ready para kung ano man ang mangyari dyan, maibigyan nila yung best nila para pagdating ng playoffs, mas maganda ang magiging posisyon ng Gene Kings. Bago tayo magpaalam, may batiin natin yung ating mga regular na mga taga-subaybay katulad ni Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, Simon De Guzman, Jonel Alagon, si Katsakino Dukusin, Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Dexter Domer, si Enju, si Malyari Mascarinas, Michael D, si Anthony Alon at yung iba pa.